Nako, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa ating channel. Siyempre, Sangyu man. Hello. Hello po sa inyo lahat. At usapang election na naman po tayo. Usapang politiko. So, guys, iba talaga pag malakas ka, binababa ka. Pag nasa taas ka, hinuhulog ka talaga. Hinihila ka pababa. Napakatarantado naman po ninyo. Na bakit ho hindi kayo lumaban ho ng patas? Diba? Yung petitioner po ng disqualification case po ng mga tulpo ay isa hong tumatakbong kongresista ho sa lalawigan ng Quezon. Diba? Meron ho talagang politically motivated ho dyan, mga kaibigan, mga kasama, mga kapanalig, mga kasangga, mga kaalyansa. Ganun ho talaga. Sikat ho yung tao eh. Saka marami hong natutulungan. Diba? Palakpakan ng mga tulpo. Okay, panukoy muna natin to ha. Nasa COMELEC First Division na ang petisyong i-disqualify ang mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon 20. Bakit kailangan yung i-disqualify kung mga ano naman sila? Mga Pilipino naman sila, di ba? Bakit kailangan nyo pang gamitan ng mga ganyang estilo? Ba't hindi kayo lumaban ng patas? Kung gusto nyo, gawa din kayo ng programa, mag-public service din kayo. Maging bentulpo din kayo na sumasangga sa mga kababayan nating dehado. Sa mga kababayan nating nangangailangan ng agarang solusyon sa kanilang mga problema. Bakit kailangan nyo pang magpa-disqualify? Kailangan nyo pang mag-iyak-iyak? Gago! Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Kailangan nyo pang bumunda sa COMELEC? Iyak-iyak kayo dun. Reklamo kayo. Gago. Sige ano tawag doon? Hindi ko alam kung ano tawag. Gago. Ang advice ko lang ho sa petitioner po ng kaso ng mga tulpo, ng disqualification po ng mga tulpo, lumaban naman po kayo ng patas. Gago. Gawa kayo ng public service. Gawa kayo ng Facebook, YouTube. Diba? Gago. Pasikatan lang yan eh. Diba? Yung mga tulpo naman may bubuga, meron ho silang napatunayan sa kanilang mga sarili. Bakit kailangan nyo pang ipa-disqualify? Labanan sila ng patas! Diba? Mag-ano kayo? Magkampanya kayo. Gusto nyo, mamili kayo ng mga boto. Diba? Hindi yung kailangan nyo pang mag-nyak-nyak punta ng COMELEC, papunta ng Korte Suprema. Kung gusto ng mga tao, wala kayong magagawa. Dynasty umano. Ang sagot ng mga tulfo sa pagtutok ni Sir Aguinaldo. Dahil ba mahina kayo? Kaya gusto nyo na lang disqualification case? Ganun ba yun? Mahina yung mic natin, mga kaibigan. Mahina. Hello. Ay, okay naman pala. Lakas naman. So, tuloy natin, no? Boss Erwin Tulfo, ano sagot mo? ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Masyado nga Quezon naman City sila 2nd madami. District Representative Ralph Tulfo. Oo. Party List nominee Wanda Nako. Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sila ang mga miyembro ng pamilya 1, 2, Tulfo 3, 4, na 5. Lima ang tumatakbo. Ay, 1, 2. 5. Kasi pang 5 si Erwin. Ito, senador na to eh. Hindi pa tumatakbo to. Senador na po. Sitting senador. Tuloy. ngayong eleksyon na nais ipa-disqualify sa COMELEC ni Attorney Virgilio Nako, Garcia. ito po yung taong dahil daw sa political dynasty. Ang tanong ho ng mga kababayan ho natin na mga natulungan ho ng mga tulpo, ang tanong ho namin ay bakit po ang mga tulpo lamang
Ha? Bakit po sila lang po ang gusto nyong ipa-disqualify? Marami namang iba dyan. Nandyan yung mga estrada. Yung mga estrada, meron din naman po silang mga party list nominee. Meron silang mga councilor dyan, meron silang mga congressman sa kanilang mga distrito. O bakit po ang mga tulpo? Ang mga tulpo naman kasi, wala naman distrito yan eh. Yung anak lang niya meron, di ba? Taga Quezon City naman yun. Wala naman silang pinamumuno ang isang probinsya, isang bayan, di ba? Yung tulpo naman po sa isang city lang po sila. Yung congressman lang sa isang distrito. Ang masasabi po ng isang ordinaryong tulad ko lamang dyan ay sa isang political dynasty ay dapat yung pinamumunuhan po ng isang probinsya, isang bayan, yung isang mayor, yung isa congressman, yung isa vice mayor, yung isa councilor, tapos may isa silang senador, di ba? Yun ang political dynasty, di ba? Di natin alam yung article 3 ng sa political dynasty na yan, pero wala tayong magagawa dyan. Wala pang legal na basihan para mag-disqualify ng isang political dynasty. Kasi paano nga ba naman susuportahan ng mga kapwa, di pala ako congressman yung mga congressman dyan, mga senator dyan, meron silang mga kanya-kanyang political dynasty, di ba? Yung iba dyan, gobernur ka na, may isa kang congressman na kapatid, may isa ka pang party list, di ba? Ikaw pa ang chairman ng inyong party list. At yung mga nominee mo dyan, mga kamag-anak mo. Di ho ba? Ano ho ba ang gagawin natin sa political dynasty na yan? Pabayaan na lang natin, gusto nila magserbisyo di ba? Ang educate nyo, yung mga tao. Hindi yung papadisqualify ka sa isang nilalang. Gusto ng tao yan. Bubo ka ba? You're such a stupid motherfucker person. F you. Di ba? Ang mga tulpo naman wala namang hinahawakang lugar yan. Wala. Pabayaan natin tumakbo si Ben Tulfo para magkaroon ng boses ang mga inaaping mga Pilipino sa Kongreso. Alam mo po, si Ben Tulfo kasi pag napasok po yan sa Kongreso o sa Senado, talagang Inglesero yan Taob si naman ni Pacquiao dyan, taob si mga Batu. Magiging chairman niya ng Blue Ribbon Committee. Gago! Di ba? Wala kayong laban dyan. Kayo ay talo, wag na lang man kayong tumakbo. Wag na. Kung kayo ay dehado, sa mababang na lang kayo tumakbo. Sa mababang councilor, pwede po yun, diba? O dili kayo, wag na lang kayong tumakbo kung kayo ay dehado, mga kaibigan. Katulad na lamang po ng taong ito. Siya naman po pala ay kakampi o kalaban. I should say rather. Kalaban po iyan ng anak ni Rapi Tulfo na tumatakbo sa ikalawang distrito ng Quezon City. Bakit di kaya tumakbo ka na lang ng councilor kung may pag-asa ka pa, bossing? Huwag na lang congressman. Dahil bigati ng iyong kalaban. Gusto mo na lang magpa-disqualify? Ano ba naman yan, bossing? Di ba? Atuloy mo, ano ba sabihin niya? Retired AFP General. Aniya, pinagbabawal ng saligang batas 1987 Constitution, Article 2, Section 26. ang political dynasty, particular sa Article 2, Section 26. The state shall guarantee equal access to opportunity for public service and prohibit
prohibit political dynasty as weak. Wala pa Nakalagay rito na ang Defined ipinagbabawal by ay the ang law. political dynasty base sa depinisyong itatakda ng batas. Gayunman, ang depinisyon niya na dapat magmula sa Kongreso ay hindi raw maaasahan ayon sa petitioner. Hindi kasi umano ito naaayon sa interes ng Kongreso na ang 80% ay mula raw sa political dynasty base sa isang pag-aaral. Ang kawalan ng batas para i-define ang political dynasty mismo ang sagot ni Representative Erwin. Tama ho yun. Talagang wala kasi hindi pa maribisa o ma-amyenda ng batas na yan. Kasi sino ba naman ang mag-aamyenda ng mga iyan? Puro sila mga political dynasty diyan. Pansin nyo, mga Estrada may party list yan. Diba? Mga Tulfo may party list yan. Panigurado ang mga Bilyar, mayroong party list yan. Yung mga Belmonte, meron ding party list yan. Sino po ba? Sino pa ba mga party list dyan? Wala tayong magagawa dyan kasi yung mga mag-aamyenda ng mga batas na yan, kung meron mang batas, sila mga sitting congressman, sitting, alam mo na, senator. Talagang kinalakihan na lang ho natin yan. Bata ho tayo meron na ho mga political dynasty na yan. Dapat ho nung araw pa lang, wala na ho tayo magagawa dyan. Nag-ugat na ang problema ng political dynasty, mga kaibigan. Blah, 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 blah. Gago! Ang educate na lang natin, palakasin natin ng edukadong pagpapahayag na lang sa mga botante. Pakilabasa kasi, daming mga bobotante. Pero kung tama naman ang pinapakita ng mga taong ito, mga kaibigan, bakit natin sila bibigilan? Kung sila ay nakakatulong naman, kung sila ay marunong naman gumawa ng batas, bakit mo bibigilan, di ba? Palakpakan natin ng mga Tulfo! Mga Tulfo brothers, nasa sa inyo ang taong bayan. Kasi kayo ay tama. Kayo ay isang matipuno. Kayo ay isang pag-aasahan ng taong bayan. Huwag nyo lang ano ba ibig sabihin nito? Huwag nyo lamang tungisan ang inyong mga pangalan. Huwag nyo lamang sayangin ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Diba? Lalong-lalo ka na, Boss Erwin Tulfo. Ikaw ay number 1. Consistent ang number 1. Consistent ka. Sa survey, laging number 1. Consistent sa survey. Halos lahat ng survey, ikaw ay number 1. Ayun. So, binibit-bit ka na ng taong bayan. Diba? Hinihila ka patas, papunta sa Senado. Kaya, pag ikaw ay nanalo, huwag mo naman sayangin ang boto ng taong bayan, Boss Erwin Tulfo. Kaya, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kababayan. Tulfo laban sa petisyon. Kailangan po merong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo Diba? kahit pa kontra din Word. niya siya sa Diba? Mas matindi to kay Rabi Tulfo, kaya yung mga English niya to, yung mga accent niya to, yung mga American citizen talaga, may accent Word, my lips. So yun lamang ho, ang sagot ho natin dyan, ang sagot ho ng ordinaryong taong kagaya ko sa political dynasty ay wala ho tayo magagawa dyan. Nagbukat na yan. Hindi natin mabudol-budol yan kasi ang mag-aamyenda ng batas, kung meron mang batas niyan, ay mga congressman din. Diba? At ang mga congressman na to ay punong-puno ng political dynasty sa kanilang mga kinasasakupang probinsya, bayan, o ang probinsya o bayan. Kaya, yun lamang. Hanggang sa muli!
Adios! Yes! Man, Tulpo.